So, kayo ay binabati namin at wini-welcome, ini-invite na maging kasama sa ating pagbubulay-buhay sa napakagandang isyu na sasakupin ng lahat-lahat ng ating buhay. Makikita ninyo ito ay asin pero ilaw din. Na pag-isa yung sinabi ng Panginoon, you are the salt of the world. You are also the light of the world. So itong asin, nagiging ilaw. Special na asin ito kasi nanggaling ito sa Tibet. Pero bakit umiilaw? May bulb doon sa loob. At yung bulb na yon ay may koneksyon dito. Kaya may koneksyon yung bulb, umiilaw at sa loob ng asin na nagbibigay, na nag-cleanse ng environment. Nilalanghap mo ay napakagaling, healthy environment, nililinis niya. Okay, so yun po ang ating pag-uusapan ngayon. May apat na direksyon ng ating pakikipag-ugnay o connection. Connecting to God, ugnay sa sarili, ugnay sa kapwa-tao, at ugnay sa mga bagay-bagay. Pero pagtuunan natin ngayon ang pansin, yung ugnayan natin sa Diyos, yung koneksyon natin sa Diyos. Kasi kung yun ang nawala, yung ugnayan sa sarili, sa kapwa, sa mga bagay-bagay, nawala rin, magulo na. Wala nang katuturan kasi wasak na. Wala nang pagkabuo. Wala nang layunin. Wala nang patunguhan ng buhay. Kaya puntahan natin, pakikipag-ugnay sa Diyos. Siya kasi ang modelo at siya ang pinagmumulan lahat ng koneksyon. Lahat dito sa mundo. Masumpungan yan sa Roma 8 mula 33 hanggang 36. Sinulat ni San Pablo. Kung basahin nyo yon, si San Pablo ay nakaluhod. Nagpupuri siya sa Diyos. At sinasabi niya, from Him, through Him, to Him. From Him, sa Griego, ek. Yung through is dia, sa pamamagitan. At ang to Him, in o eyes, into Him. Sino itong Him, Him, Him? Tatlong Him, kanya, kanya, kanya. Yung ang Diyos Elohim. Sa Hebrew, yung Elohim ay plural. Na makikita natin, Genesis 1, Elohim. Kung singular, Elohe o Eli. Si Jesus, nung nandun sa cross, sabi niya, Elohe, Elohe, lama sabachthani. Si Jesus, ang anak na Diyos, calling upon the Father. Hindi niya sinabi Elohim, kundi Eloi o Eli, because He's only the Father. Pero kung tukuyin mo yung Father, Son, Holy Spirit, yon Elohim, na nagmula sa Diyos na Trinidad, tatlong persona pero ang isa galing sa Kanya, sa pamamagitan niya, Jesus is the tagapamagitan. And to Him, and by Him, yung presensya, proseso, patungo, babalik sa Diyos. So, Father, Son, Holy Spirit, God Elohim. Sila ang pinagmulan itong sinasabi na interconnectedness, interlinked, 3 in 1 and 1 in 3, 1 in all. Are all things, lahat ng bagay, walang mga bagay nakikita o hindi nakikita dito sa lupa o sa langit. Lahat yan nagmula sa Ama, sa pamamagitan ng Anak at sa kapangyarihan at pagkilos ng banal na Espiritu. God's Spirit, God's Word, and God the Father. Pero itong tatlo, iisa. So may ugnayan, hindi sila separate. Diyan kung bakit may koneksyon dito sa lupa. Dahil ang Diyos mismo, ang modelo at pinagmumulan lahat ng mga bagay-bagay. Makikita natin dito sa, kung makikita nyo yung illustration dyan, from Him, the Father, and then through Him, the Son, and then into Him, parang wave, di ba?
At ang Pilipino, pag nakikipag-ugnay, gumagamit ng salita, gumagamit ng pangungusap. At yun, may titik, may salita, may pangungusap upang magkaunawaan. Ganon din ang Diyos. At sa Pilipino, yung titik, salita at pangungusap na ginagamit natin upang magkaugnayan, sinasabi natin baybayin. Bye-bye. Di ba? Tignan ninyo ang kaugnayan. At alam nyo na kahit sa istorya, myth, ng pagpapaliwanag ng mga una, wala pang scientific, pero sa kanilang pangunawa, ang buhay ay nagmula doon sa ocean, sa baybay. At nandun din ang pinanggalingan kasi may bamboo doon na nalagay sa gilid ng baybay, ang bamboo, kawayan. At nung may isang bird, tinuktok niya ng split at lumabas si maganda at si kasi malakas. So they belong, may ugnayan. Although, puntahan natin ang scripture kasi nandun talaga yung original. At siguro mula doon sa istorya ng mga una nung dumating sa Pilipino, ginawa na niya, kinontekstual na niya para maunawaan ng viewpoint o worldview, istorya ng Pilipino. Pero may kahawig. No? Pero makikita natin yung ugnayan. Okay, dito makikita natin sa Diyos, nagkakaloob at yung nag-o-offer, ino-offer niya sa sangkatawan. Ang sangkatawan naman ay dapat tanggapin. Pero pagkatapos na natanggap niya, magbigay din ng kilos na tugon pabalik. So, buksan, bukas loob, at tugon at pabalik. Lahat-lahat. So, kahit sa ginagamit ninyo, mga radio, o di kaya yung cellphone ninyo, cellphone o pati yung tablet, di ba? Sinasabi na ang Pilipino ngayon, pindot generation. Una, isasaksak mo, magkunin ka na kunikip, buhay na. Pagkatapos ay pindutin mo, i-open. Pag na-open, nandyan na mga salita, nandyan na mga images, nandyan na ang sound. Pagkatapos, tignan mo yon, binabasa mo, tinitignan mo, nakikiugnay ka, like, pinindot, like. So, naugnay, mababasa ng nag-send ng message. Pagkatapos, comment, may input ka. Pagkatapos noon, sabi nyo, i-share mo na rin sa iba para kung ano man ang kagandahan at mensahe doon, may share mo din sa mga kakilala mo na nakakonekta sa'yo. Tingnan nyo, lahat ng bagay may koneksyon. Pero ito, mula sa Diyos, na nagmumula niya. At lahat ng aspeto ng buhay. So, pakikipag-ugnay natin sa Diyos na nagbigay ng lahat, nag-alok ng lahat, buhay at mga bagay-bagay na blessing sa ating buhay, tanggapin, pasalamatan, papurihan, magbigay, tapos pabalik din sa Kanya. Kaya tayo ay nagkakaloob sa Kanya. Pero yung ipinagkakaloob natin, kaloob din ng Diyos. Pahalagaan natin yung bigay ng Diyos, kopkopin natin, alagaan, ibahagi lahat ng biyaya. So kung ano nangyayari doon sa Diyos na punong-puno ng buhay, eternal, gusto rin niya na i-share yung kanyang buhay para ma-enjoy natin ng kanyang biyaya. At pag natanggap natin yun, i-share natin sa iba, i-share din natin, pabalik, papuri sa kanya. So, nakukumplito yung way at tuloy-tuloy na yon. Yan. Tanong, anong mga paraan ng Panginoon upang ialok? Nagbigay siya kasi ng koneksyon
upang tayo ay makapunik sa Kanya. Tutukuyin natin yon. Ito ay parang hagdanan na binibigay ng Diyos o mga strings para doon makaabot sa atin. Kaloob lahat na nagmula sa Diyos. At mula doon, tayo ay mag-respond para makumplito yung pag-ugnay. Galing sa Diyos, mula sa itaas, pababa, kaloob. Tayo naman, dito sa baba, tanggapin at tanggapin yung kaloob. At kung tinanggap natin yung kaloob, nandun na yung pasasalamat, enjoyment, i-share mo siya, pabalik din sa Kanya. Kaya may kaugnayan din dito yung sinasabi ng prayer kasi yung papuri, witness, testimonyo, lahat-lahat na yan, pagbibigay, lahat na yan kasama sa pagbabalik ng kaloob sa Diyos, pagbabalik. Pero ginawa natin niya dahil yung loob din natin ay binuksan, tumanggap ng kalooban ng Diyos at ibabalik din kusang loob sa Kanya. Ito na yung parang network na magpapaliwanag sa atin yung kabuuan nitong sinasabi na pinagmumulan itong koneksyon saan patungo at saan pabalik. Okay, doon sa itaas, nandiyon ang Diyos. God can speak of Himself, ako, I am. He can also speak of Himself, you. He can also speak, let us. So, God said, I am. God says, you are. And then God says, let us. The Father says to the Son, you, O God, your throne be forever and forever. Sabi na naman ng anak sa kanyang ama, I come to do the will of you, not my will, but your will, Father. I came to reveal you to the world so that the world will also know you. But kung sinong tumanggap sa akin, sinong nakakilala sa akin, makikilala rin kayo kasi ang ama at ang anak iisa. Pero hindi mo rin magawa kung wala ang banal na Spirit, presensya na siya ang kumikilos upang tayo ay makilala si Kristo at ang Diyos Ama. So, nandito. Kung tutukuyin lang natin yung God in Himself, magamit natin yung salitang kapwa Diyos. Because they are all, the Father is God, the Son is God, the Holy Spirit is God. Pero interlink yan. Pero hindi mo mahiwa-hiwala yan. You can distinguish, you can differentiate, but you cannot disconnect. So you see, ang koneksyon doon, perfected yung koneksyon, perfected yung ugnayan. At yun ang pinagmumulan lahat ng ugnayan. Tignan na natin yung pakikiugnay ng Panginoon dito. Ano ang mga paraan? Makikita na natin dito, kalikasan, karanasan, kasaysayan. Paraan ng Diyos, ialok ng paugnayan sa atin. Andun din yung kultura, banal na kasulatan, and then katawan o komunidad ni Kristo. Tingnan natin ito. Kalikasan. Itong kalikasan, gawa ng Diyos ito, siyang lumikha. Ang kalikasan actually means kalikhaan, the creation of God. Ginawa na lang natin parang compacted yon, kalikasan. Dito sa pero mamaya, may naramdaman kang humawak sa'yo, tinapik ka, hindi lang yon, may salita. Hello baby, love you baby, at hinalikan ka o niyakap ka na nandun na yung warm. At mamaya, paglaki mo, yung pala ay yung nanay mo. At hindi magtagal, mayroon ka ring tatay. At later on, sasabihin niya, ito yung mga kapatid mo, may ugnayan niya. Pero parte sila ng linikha ng Diyos. Likha. So, from the beginning, connected ka na rin. Kung hindi gumawa ng Diyos ng tao, wala ka. Pero tignan mo, yung baby, mag-expand yung connection niya. Mamaya, pusa. Ito naman, aso. Yung paligid, yan ay flower. Yun ay trees.
O yung hangin, natututo ka, nag-i-expand yung kaugnayan o koneksyon. Kung wala yung, wala kang mararamdaman, wala kang maririnig, wala kang makikita. So ano ka? Parang machine. You are dead. Walang buhay. Pero, huminga ka, hangin, may hangin. Saan nang galing yung hangin? Doon sa breathing of the leaves. May naamoy ka. Saan nang galing yung amoy? Flowers and many other things. Tapos mamaya, may kakainin ka, may nanonoris ka, buhay na buhay, nag-i-enjoy ka, biyaya, pero may pinanggalingan, pero pumapasok sa'yo. Yan. So, kalikasan. So, dahil dyan sa kalikasan, paano tayo makiugnay? Yon, salamat. Kaya nag-pray-pray tayo, pagkakain tayo. Tapos pinupuri natin, thank you Lord for the blessings that you have given to me. Lahat-lahat, kasi lahat ay nanggaling sa'yo. Hindi, kailangan din alagaan mo. Kasi kung hindi mo alagaan mga biyaya ng kalikasan, anong mangyayari? Ikaw din, apektado. Take care of the garden will take care of you. Sunod, karanasan. Yung karanasan, dalawang salita yon, kara at nasan. Na kung i-translate mo, kara, face, nasan, where. So, karanasan, where is your face? Bakit ano bang nangyari sa kara ng tao, sa face ng tao? Pag nawala yung face ng tao, nahihiya, magtatago yan. Ang unang response kasi ni Adan at saka si Eva ay naputol ang kanilang ugnayan sa Diyos, ay gumawa ng kasalanan. Sinuway nila yung salita ng Diyos na dapat papuri, sila ay mag-obey, hindi sila nagtiwala. Kaya ang unang karanasan, nawala yung kara. Kaya sa Pilipino, nasan yung kara? Paano ngayon maibalik yung kara para hindi ka na nahihiya, may mukha ka ulit? Dapat may maganda mangyari. At yun ang ginawa ng Diyos. Nagbigay siya ng pangalan. Anong pangalan? Pangalanan mo siya ng Jesus because He will save His people from their sin. Pangalanan mo siya Emmanuel because God is with us. Kaya mayroon tayong Christmas. Christmas. Christ. So, sa pangalan ni Kristo, pag tinanggap mo siya, binuksan mo, sa loob ng Diyos yan, may koneksyon ka na at may pangalan ka na. Anong pangalan ng mga tumanggap kay Jesus? Christian. At kay Kristo na ibalik yung mukha na marangal, maganda, at nandun ulit yung karangalan, yung dignity of man, crowned with dignity in honor through Christ. Kasi noon, nawala eh. Nagiging yung nature ng ahas, wala, pangit. Lahat ng masama. Sinasabi natin, demonyo, animal. Kaya kung ang Pilipino ay gumuguhit siya ng itsura ng kasamaan, pangit, di ba? Naglalagay siya ng, ay, may sungay kasi sumusuhay. Naglalagay siya ng dirty kasi sabi niya, ay, marumi. Yun. Wala na yung balansi, wala na yung kagandahan. Hindi nakakawig ng Diyos. Tabi-tabingi na at masama na at nandun na yung karumihan na wala yung karangalan. Pero in Jesus Christ na ibabalik yung karangalan, kabutihan, order ng buhay. Yon kay Christ. Kaya sinasabi natin na dito talaga nag-umpisa lahat ng tunay na koneksyon, living koneksyon. Kasaysayan. May kami sabihin, we share. Kasama tayo lahat. Nakikiugnay ka sa lahat. Atin yon, ka kapatid, ka ilyan, ka nayon. Dahil we share together in one nayon. Ka Pilipino, we share in that class of people or nation, group of people we call Filipino ka. Kaya pag ginagawa yung ka, it's something that we share together. So, kasaysayan.
saysay. Ano yung saysay? Kung walang saysay, walang meaning. Kasi walang ugnayan. Hindi ka man lang nakilamano, hindi ka man nakipagbati, hindi ka man nakipag-usap. Walang saysay. Nagtitingin na lang tayo. Parang robot, makina. Pero tingnan nyo, Pilipino, mahusay siya makikapagkapwa. Kaya, nagngingitian. Ang Kristiyano ay masay tunay, nagngingitian, naglalamanuhan, nagkakainan, nagkakantahan, kakakaka, at may saysay. Kasi may istorya sila that is common. Yung creation, yung pagkahulog, na walang saysay, pero naibalik. So you see, that's the story we find in the scripture na parang na pinaghugutan natin lahat ng meaning and purpose sa buhay. Kasaysayan. Ang pang-apat, kultura. Yung kultura ay yung kultura. Parang paano binubuo, paano pinapaganda, paano mo binibigyan ng meaning, at paano mo inaayos upang napakaganda, makahusay yung kabuuan at umuunlad. Kultura yon. So, ang basic yan, yung iisa ang pananaw. Yung pananaw mo. Ito ang kultura ng Pinoy. Mayroon siyang konsepto ng ang tao ay may labas at loob. Yung labas na pagkatao at loob ng pagkatao. Kung hindi magkatugma yung labas na pagkatao, pero doon sa yung doon sa kalooban niya, sabi natin pike. Hindi yon ang tunay niyang kalooban. Smiling outside, pero sad inside. Hindi magkatugma, walang koneksyon. Kaya pike, ayaw ng Pilipino ng pike. Hindi magkatugma. So, labas at loob, magkakunik, iisa para maayos. Hindi lang yan, nandun din yung sinasabi nating maganda. Maganda. Yung nung puno. Tapos ganda. Pag maganda, punong-puno ng kagandahan. At nandun din yung marangal. O, punong-puno ng karangalan. Kasi mabuti lahat. Mayroon din yung mabuti. Malakas. Kaya nga may istorya tayo si malakas at maganda. Marikit. At lahat-lahat na masaya. Pero, paano tayong binubuo yan? Dapat sa kultura ay ma-redeem upang maisaayos at maibalik yung kalakasan, kagandahan, kabutihan. At hindi lang yan, dahil kay Kristo, marating pa natin yung kalwalhatian. Yun ang sobra-sobra na nakagandahan yun. Luwalhati. Wow. Glory. Hindi lang beautiful, most beautiful. Glorious. Awesome. Yun na. Yun ay kalagayan din ng Diyos, pero sinare niya sa atin through connection through Jesus Christ. At lahat ng mga bagay ito para mapaganda ang ating kultura, ma-redeem ang kultura, ay banal na kasulatan. Nakasulat lahat yan mula doon sa eternity. So from beginning, nung God said, God created, may Diyos, Father, Son, and Holy Spirit, nagplano, at ang plano nila ay kumilos upang i-share sa iba ang kanilang nararamdaman, kanilang punong-puno na biyaya, yung perfecto na relasyon. Let us create a world. Pero yung world, napakarami yan, pero iisang world, universe, iba't solar system. Pero nagkakaisa yan dahil nga iisang creator. Only one God made it all. Ganun din sa mundo, ang daming diversity, pero iisa ang pinanggalingan. Kaya, there is harmony pag nakikita natin. Kung nagkawatak-watak yan, wala talagang mawawasak. Pagbinted ang buhay. Pero, pag maganda ang ugnayan ng lahat, napakahusay at lubos ang biyaya. So, kasulatan, may Old Testament, may New Testament. Doon sa kasulatan, Alpha, nag-umpisa. Doon sa kahuli-hulihan, Omega. Pero nandun ako sa umpisa, nandun ako sa last. Pero sa proseso, nandun ako. Pero sa gitna, dumating ang Panginoong Hesus Kristo. Kaya nga sa
kasaysayan natin, sa kasaysayan, history, bago dumating si Kristo, sabi na, before Christ BC. Pagdating ng Panginoon, Anyo Domini, nag-umpisa na yung nandito na, the Lord has come, heaven and earth will sing. Joy to the world na yon, dahil dumating na si Kristo. Kaya doon sa gitna talaga makikita natin yung kaloob ng Diyos, kagandang loob ng Diyos. At pag doon ka nakikonnect, may koneksyon ka na sa Diyos, maayos na rin lahat ng koneksyon natin sa lahat-lahat. Pero wala na si Kristo dito. Nandun na sa langit. Pero sa pamagitan ng kanyang Espiritu, sabi niya, I am also with you. Because the Spirit of God connects us to Christ and God the Father. Kasi ang Espiritu ay kaloob din ng Ama sa pamagitan ng Anak, and then binigay sa lahat na nagtiwala, na yun na ang sinala community of Christ or the body of Christ. May buhay na nagre-reflect kaayusan, connection, flowing life, blessings of life, because Christ is already within. So, kaloob ng Diyos, kasulatan. Kaloob ng Diyos, kalikasan. Maraming karanasan, kaloob ng Diyos. Sa kasaysayan, sa kultura, pero sa kasulatan natin na mabasa ang purpose and meaning from beginning to end. In the Old Testament, God calling a people. Dito sa New Testament, God calling a people. Pero yung Hudyo at saka Hintilis noon, nagkaisa ulit through Jesus Christ. Hindi na lang mga Hudyo kundi from all nations of the world. Kaya may mission. At ngayon, sa pamagitan ng mga tao may kaugnayan ni Kristo at kaugnayan sa bawat isa, doon makikita yung reflection of the pakikapwa ng Diyos. Dito rin, kaya sinasabi, katawan ni Kristo. Ito rin ang komunidad ni Kristo. Ito rin ang bride of Christ. Kasi pinapaganda yan ng salita ng Diyos, Espiritu ng Diyos, napapattern yun na kamukha, like Christ, Christ-like. Pero darating ng panahon, we will be filled with Christ, fullness of Christ. At when we are full with Christ, then we are ready to into glory. Na doon na, makikita na natin ang Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo, at ang buong sanlibutan, hindi na lang ang sangkatauhan, lahat ng mga bagay dito sa mundo, na-redeem na rin. Sa left side, Alpha, in beginning, nagbubuo ng Diyos. God formed man, God formed the world. There is time, there is space, then may proseso. Pero ang kahulihan ng proseso, nagbabago sa Omega. Transform. Yung transform, pangkalahatan, thorough, across. Formation, hindi lang isang parte kundi buo. Lahat ng tuldok, nagkaugnay-ugnay. Lahat ng mga bagay, in the proper place, naayos, nagkaugnay-ugnay. Kaya yung cosmetic, cosmo, inaayos yung mukha mo. Pero yung cosmology, cosmogony, the redemption of cosmos, the whole world, naaayos na. Yung heaven and yung earth. Tingnan mo, may ugnayan. At doon na pagbubuo, paghugis, pagkulay, pagpapaganda. Dito sa baba, parang spaghetti pababa, nakikihalo ang Panginoon dito sa atin. Pero yung pataas, spaghetti pataas, yun din ang presence, pagpupuri. At pati yung ugnayan natin, tumataas. Yung kalidad, mataas. Hindi na yung dating pagkatao, dating creation, dating Adan, bagong kalikasan. At ang patunguhan yan is kaluwalhatian. O tignan natin ito. Ang tao, pag sinabi mo, kumusta ang puso? Yun ang kaila-ilaliman ng iyong pagkatao. Yung sinasabi nila, kaloob-looban yung tunay mong pagkatao. Tignan mo yung punong-puno ng pagmamahal, kabutihan. Nag-shine na siya, di ba? Smiling na siya. So, tignan mo nito, lahat-lahat sa kabuuan, nabubuo, nag-grow, nag-glow, patungo, humantong sa gloria. Yun, kalwalhatian. Ito na, last. Bakit kay Kristo ang ugnayan ng lahat? Ang Diyos nakikiugnay sa atin sa pamagitan ng kanyang anak, si Christ. Sa John, sinabi doon, all that the Father has
He has given to the Son. And then later on, all that the Son has, He gives to His church, to His people, through the Holy Spirit. Pero ang katawan ni Kristo, community ni Kristo, ibabalik din ang papuri sa pamagitan ng banal na Espiritu through Christ at balik sa Ama. From God, through God, in and into God, through the people that have received and connected with Him. Doon sa Colosas 1:37, sabi ni Paul, alam pa ninyo, sabi niya, kung si Kristo ay tinanggap mo sa loob mo, nasa loob mo, mayroon ka ng pag-asa for kalwalhatian. Kaya makikita nito itong bituin, tinutukoy na Star of David. Tatlong tatsulok na nagkaugnay, nagkakonect. Yung isang tatsulok, pababa, yun ang Diyos na nag-alok. He reached down to us. At pinatayo niya, inayos niya ang buhay na tao. Kaya nandun na, tumayo ulit ang tao na nalagmok, nawasak ang kanyang buhay. At siya ay itinaas. At nakakalubilo na ang Diyos. Yung tan ni Kristo, nakikapagkapwa ang Diyos sa atin, pumasok sa ating buhay, pinapalakas tayo, pinapaganda tayo, ibinabangon tayo, itinaas tayo hanggang doon sa kalwalhatian. Pero posible yan dahil ang Diyos sent His Son at tayo ay pinangat, binangon, hinugasan, pinatawad at inaring ganap at inaring kanyang mga anak. Kaya nandyan ang cross. So, paano papasok si Jesus sa atin? Magaganap yun. Dito, steps. Hear the gospel. Kasi mayroon din nagpro-proclaim the power of God to salvation. Someone proclaim, hear the gospel. Kaya dito ginamit ng Panginoon, may audio. Then, what you heard, you must believe and receive. Tanggapin mo si Jesus Christ. When you receive Christ, you are given the power to become the sons of God to those who believe. And then, pag ikaw ay nasi kay Kristo na, you learn, kaya discipleship, learn to live, learn to love, learn to serve like Christ. So, ugnayan din yan. To live, to love, to serve. Connection din yan like Christ because Christ. At ikaw ay lumalago kay Kristo. Then you grow, then you glow in your mind, in your love, in your hope, involved in the body, and you become the glorious bride of Christ. You will become fully and complete, nabuo na. Kaya sa kahuli-hulihan, sabi ni San Pablo, the fullness of the body of Christ, the fullness of the Gentiles, ng lahat na mga tao na dapat na nakarinig na at nag-respond na, yon tapos na. At ganun din yung mga Hudyo na noon ay matigas, narinig na rin at bumalik loob na. Then all Israel, Jew and Gentile, shall have come to Christ. Yun lang bumubuo ng bride of Christ. Kumplito na. Ganap na. At nag-rule na sila kay Kristo. And then, ang last, celebrate and reign with Christ. Glory forever. So from beginning to end, makikita mo yan, ugnayan. Pakikipagkapwa ng Diyos na bumaba nakipagkapwa tao, pinanganak dito, kumain, nakihalubilo. Pero, binigay ang kanyang katawan, binigay ang kanyang spirito, ayong kanyang blood. So, lahat yun, buhos. Tinanggap mo, nandyan na sa loob mo. Binabago ka. At makikiugnay ka na sa kapwa mo tao. The body of Christ. And then the whole world, finally, one forever. Doon sa Revelation 20, 19, 21, 22, 23, nakikita na natin yun. The new heaven and the new earth. Yung lahat na nandun sa in the beginning, first 3 chapters, makikita mo lahat doon sa last 3 chapters. Kaya lang, mas maganda na. Doon, pumasok ang kamatayan. Doon wala nang kamatayan. May tao doon, pero may bagong tao na. May lupa at langit. May lupa at langit, pero malwalhati na. Yan. Pero intertwined ng process, we see the story of redemption, yung pagtutubos. Lahat yan, connection. Ang question ngayon,
Illustration at